Lola, totoo ba ang mga aswang? Sabi po ni Mang Temyong, may nakita raw siyang anino sa likod ng bahay niyo kagabi. Nako, mga kwento lang yan ng matatanda para takutin ang mga bata. Mas mabuti pa, tulungan mo na lang akong magtadtad ng bawang. Sino ka? Hindi mo yata alam kung sinong kinakalaban mo. Bering, parang may dugo yung laylayan ng damit mo. Baka sa kinatay ko kanina yan. Hayaan nyo na. Kumain na lang tayo. Nasa kusina sila Lola Bering, nag-aanda ng pagkain para sa Noche Buena. Si Isko ay nakaupo sa tabi, nanonood habang nagtatanong. Lola, totoo ba ang mga aswang? Sabi po ni Mang Temyong, may nakita raw siyang anino sa likod ng bahay niyo kagabi. Nako, mga kwento lang yan ng matatanda para takutin ang mga bata. Mas mabuti pa, tulungan mo na lang akong magtadtad ng bawang. Pero Lola, bakit po ang daming bawang ng bahay natin? Lagi pong amoy bawang dito eh. Bigla silang may narinig na kahol ng mga aso sa labas. Napahinto si Isko at napatingin sa bintana. Lola, parang may tao po yata sa labas. Isarado mo ang bintana, Apo. Malamig ang hangin. Pumapasok sa loob. Sumunod si Isko, ngunit ramdam niya ang kakaibang presensya sa paligid. Isang umaga, sa simbahan, nagkwekwentuhan si Aling Clara at Mang Temyong habang nag-aabang ng misa. Clara, hindi ka ba nagtataka sa kapatid mo? Lagi siyang gising sa gabi. Tapos parang laging may kakaibang ingay at nangyayari sa paligid ng bahay niya. Huwag kang ganyan, Temyong. Mabait ang kapatid ko. Marami lang siyang iniisip, lalo't Pasko. Pero, bakit ang daming nawawalang manok at hayop sa baryo natin itong linggo? Baka may alam siya. O baka, siya talagang may sala. Temyong, huwag kang manghusga. Pasko ngayon. Mabuti pa, magdasal ka na lang. Gabi, sa bahay nila Lola Bering. Handa na ang hapagkainan. Napakababango ng mga pagkain ang nakahain. Lechon, hamon, at iba pang masasarap na putahe. Ngunit si Isko ay tila balisa. Naroon din si Mang Temyong at Aling Clara na napadaan upang makikain. Lola, parang may naririnig akong ungol sa labas. Kumain ka na lang, Apo. Huwag mo nang pansinin ang mga naririnig mo. Biglang may malakas na kalabog mula sa bintana. Tumayo si Mang Temyong, sumilip sa bintana. Napasigaw ito sa kanyang nakita. May tao sa likod bahay! Ako nang bahala. Kumain na lang kayo dyan. Lumabas naman si Lola Bering. Nagkatinginan naman sina Isko, Aling Clara at Mang Temyong. Tahimik sila, ngunit nagtataka sa mga nangyayari. Naglakad si Lola Bering habang hawak nito ang isang itak. Ang kanyang mga mata ay biglang nagningning sa dilim ng paligid. Sino ka? Hindi mo yata alam kung sinong kinakalaban mo. Biglang lumabas ang isang itim na malaking nilalang, isang aswang. Tumalon nito
papalapit kay Lola Bering. Ngunit sa halip na matakot, ngumisi si Lola Bering at nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay naging pula at humaba ang kanyang mga kuko, kasabay ng paglaki ng kanyang katawan at ang pag-usbong ng kanyang mga balahibo. Walang ibang aswang sa baryong to, kundi ako. Ako lang dapat. Nagkaroon ng matinding laban. Matapos ang ilang sandali, natalo ni Lola Bering ang nilalang. Bumalik ito sa loob ng bahay na parang walang nangyari. Puno ng pagkain ng mesa. Pagkabalik ni Lola Bering, tahimik ang lahat na nakatingin dito. Bering, parang may dugo yung laylayan ng damit mo. Baka sa kinatay ko kanina yan. Hayaan nyo na. Kumain na lang tayo. Habang kumakain, tahimik si Isko na nakatingin sa kanyang lola. Sa kabila ng lahat, hindi niya masabi kung ano ang totoo, na ang Noche Buena ba ay natapos ng tahimik. Ngunit sa kanyang isipan, meron pa ring pagdududa. At sa baryo, walang sino man ang muling nagtanong kung bakit laging mabango ang bahay ni Lola Bering tuwing Kapaskuhan. Ngunit sa dilim ng gabi, isang tanong ang hindi naiiwasan. Sino ba talaga ang dapat nilang katakutan?